MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, en punto. 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Pumasok na ang Department of Justice at magsasagawa na raw po ng preliminary investigation sa mga high-profile killings sa panahon ng Duterte administration. Batay sa mga testimonyang narinig at napanood sa House Quadcom Committee hearing. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, bubuo sila ng kaso gamit ang report ng Quadcom, ngunit kailangang may magsampa ng reklamo laban sa mga tinukoy na pangalan ni dating PCSO General Manager Royina Garma para makasuhan. Pasabog ang pagharap ni Garma sa Quadcom noong Biyernes. Hindi ko napanood dito. Ginabi na pala ito kung batsero eh. Alauna nang tapos yan eh. Nang madaling araw. So ano na pala? Sabado na. Sabado na kung batsero. Oo. Sa mga katulad kong hindi ho nakapanood, pasabog ang pagharap ni Garma sa Quad Committee noong Biyernes nang tuluyan itong ilaglag at isangkot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga extrajudicial killings at patagong operasyon gamit ang Davao style sa war on drugs. Samantala, inamon ni PNP Chief Romel Marbil ang mga naging PNP Chief noong panahon ng Duterte administration na linawin ang kanilang naging partisipasyon sa drug war kasunod ng pag-amin ni Garma hinggil sa sistema ng pagbabayad ng reward para sa pagpatay sa mga hinihinalang sangkot sa iligal na droga. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Ay, Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hahataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. hi. Maganda morning. Lamig. Lamig. Ba't ba umaambon-ambon ngayong Monday ng umaga? Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How's your long weekend? Lalo na sa mga taga-Pasay at Maynila. Na ngayon ay walang pasok, di ba? Hanggang bukas. Yes. Dahil dito sa, ano yung event na ito, Mother? Asia Pacific, ano yun? Malaking event pala ito na may kinalaman sa ating kalikasan. So may mga bisita tayo na mga galing sa ibang bansa. Oo, ito kumbatsero ay Asia Pacific Ministerial Conference
on disaster risk reduction. Ayun, mahaba-haba pala, no? So, Oh, may may kinalaman kinalaman sa sa disaster. Disaster, kumbachero. At ito daw po ay may tema na Surge to 2030, Enhancing Ambition in Asia Pacific to Accelerate Disaster Risk Reduction. Ayun. So, surge to 2030. Ayun. Linawin natin yun. Hindi katulad nung nabanggit natin nung nakaraan. So, mga paghahanda ito Para sa pagtugon sa mga kalamidad. Antindi kasi naman, kumbachero, especially dito nga sa Asia Pacifico, ng mga kalamidad. Totoo yan. Hindi ba't hindi lang bagyo, hindi lang tornado, gaya nung namerwisyo dyan sa atin sa Amerika. Sa Florida. Sa di ba? Florida. Pati na yung tinatawag kumbachero na mga paglindol dahil tayo ay nasa Ring of Fire. Totoo nga yan. Kaya nga yun ang pinaghahandaan, di ba? Yung the big one. The big one. So tama ho ito. Tamang ginagawa ito. Asia Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction. More than 4,000 participants daw po yan. Dami pala niyan. Mula sa 69 na mga bansa. So marami pala tayong mga bisita ngayon. Kaya ho dito sa Pasay at Maynila, kung saan dito gaganapin, lalo na dito, katabi natin, kumbachero. Yes. Gaganapin PICC. itong event na ito. Wala hong pasok. Kaya pati sa opisina, mga opisina ng gobyerno. Yes. Dito sa Maynila at Pasay. Kaya pala napansin ko medyo maluwag eh. Medyo maluwag dito. Dito. Tama yan. At meron pang cancellation o suspension ng permit to quarry, kumbachero. Oo, meron talaga. Kaya nga hindi daw makapag-uhukay. Si Governor. Ay, Governor! Ay, kumusta ba dyan sa Nueva Ecija? May mga pag-uhukay na nabanggit mo yung quarry. may natigil na ba yung mga quarrying dyan? Di ba yun ang naging issue kay Governor Oye Umali? Sa quarry. Tama, kumbachero. Kaya nga magising minsan si Uncle Sam, biglang suspendihin na nga yan. Parang ganun Pero nakakuha yata sila ng nakabalik na siya sa trabaho, kumbachero. Ng TRO. Hindi lang TRO, injunction yung nakuha niya sa Court of Appeals. Kaya nung September 30, si Governor Oye Umali ay nakabalik At maganda bakbakan ngayon dyan. Sa Nueva Ecija. sa pagiging governor. Ang lumaban pala uli dyan, naghain ng Certificate of Candidacy para labanan si Governor Umali ay ang kamag-anak mo. Sino? Na si marami akong kamag-anak doon eh. Ayan, ang kamag-anak mo sa Papayan, Nueva Ecija. Sa mother side, sa mother side. Kay Nanay Oreng. Ang pangalan kumbachero, Virgilio Bote. Ayan, ilan ang lugar ng mga bote. Bote, Garapa, ayan, mga yung papaya. Virgilio Bote. Yan eh. Hindi siya ba yung lumaban na kay Governor Umali noong 2019. Hindi daw nakahanda nun. Ngayon daw, Governor Oye, nakahanda na daw. Nakahanda na raw siya. Nakahanda na raw. So yung mga bote niya dun na-ready na yung Garapa inayos na. Di ba mayroong bote na inambush dati? Kamag-anak dito, ngayon. sa may Yupris. Sa may Kabanatuan. Paglabas ng Yupris. Yan hong Nueva Ecija ay isa sa mga minamatyagan tuwing ganitong panahon ng eleksyon, at lalo na doon sa pinakasentro niyan ay Kabanatuan, kumbachero. Ang incumbent mayor diyan ay babae, di ba? Si Maika, anak ni Mayor J. Vergara at saka ni Congresswoman Rhea Vergara. Si Maika Elizabeth ba yun? Elizabeth Vergara na re-electionist. So tatakbo siya ulit na alkalde. Pero ang lalaban daw ay si Vice Governor Umali. Si Anthony Umali. Tingnan mo nga naman yan. Pumasok na ang mga Umali ngayon sa Kabanatuan. Ang tindi ng labanan. Kaya nga ngayon pa lang daw ay may mga pinapakalat na si Maika ay umatras na. Fake news daw ho yan. Nako, ang tindi ng mga labasan ng mga disinformation ngayon, mga fake news. Talaga, maniwala kayo. Ngayon po election na to, kahit
hindi pa umpisa ang campaign period. Joke. Joke lang yung campaign period. Joke lang yung campaign period. Joke lang, matagal nang nagkakampanya. Joke lang. Si Micah daw ay maingat tayo diyan. Maging maingat tayo diyan. Daw si Mayor Micah hindi daw totoo na nag-atras na ng kanyang nag-withdraw daw may mga pinakalat na nag-withdraw ng kanyang certificate of candidacy. Wala raw katotohanan yan. No, isa lang ho yan Yang kabanatuan na yan at ang nangyayari na yan sa Nueva Ecija, isa lang yan sa napakaraming ganyan din ang sitwasyon. Talaga. Pumunta kayo sa mas matindi pala kung Batsero dyan sa may parte ng Mindanao. Matindi pala mga bakbakan dyan sa Mindanao. Talaga. Lalo pa dyan sa BARM. Sa BARM. Napakalaking pondo, napakalaking pera pala niyan. Yung pera dyan sa BARM na yan. Sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tama! Sabi ni Engineer Tony Nangel. Tama! Dito sa Nueva Ecija, wala din daw pasok sa kanila. Dahil birthday ni Judge Wenceslao 13. Judge! Judge! Wala ba tayo dyan? Engineer Tony Nangel, wala ka naman laging pasok. Permit ka naman lumalabas. Doon sa golf course. Sa golf course. Na may mga umbrella girls. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Hindi nung nangyari yung pambungad natin, kumbatsero. Oo nga. Hindi ko namalayan yan nung Friday dahil nga medyo naging abala tayo sa maraming bagay sa buhay na ito. Yan ang problema sa iyo. Nagpapakaabala ka sa mga bagay sa buhay na ito. Hindi ko na pakinggan yan. Mother, meron ba tayong pwede, antindi nung may ilang portion akong napanood na itong si Garma ay talagang humahagulgol. Ito, panoorin at pakinggan nga natin. I received a call from the President Rodrigo Roa Duterte at approximately 5 a.m. instructing me to meet him at his residence in Doña Luisa, Davao City. I was already acquainted with the mayor, having served as the station commander in one of the police stations in Davao City during his tenure. During our meeting, he requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level, replicating the Davao model. And I am very sorry in behalf of my men na nagkamali sa inyo. I'm very sorry. Ayan, ito na yung parte ng humihingi na siya ng tawad sa mga biktima ng extrajudicial killings. Mamaya ho, pakikita at didetalyehin pa ho natin yung mga pahayag na yan ni dating PCSO GM Royina Garma na very damaging sa Duterte administration. Tapos yung mga binanggit din ni Kerwin Espinosa tungkol naman kay Senator Bato, na siya parawa sumundo sa kanya galing sa Dubai. Sige nga, parinig mo nga, Mother, yung kay naka-ready ba yung ito? And I am very sorry in behalf of my ni Bato, Kerwin, para magkaintindihan tayo at para walang mangyari na masama sa iyo o sa pamilya mo o sa membro ng pamilya mo, sumunod ka na lang sa plano. Tapos nagtanong ako, sir, anong plano po ba? Yung sagot ni Sir Bato, yung plano na idiin si Peter Lim at si Laila de Lima na kasali sa droga. Supplier si Peter Lim, isa sa supplier ng droga si Peter Lim dito sa Pilipinas, at si Ma'am Laila, protector sa mga illegalista sa nagbebenta ng droga.
Ayan, kumbatsero. At mamaya alamin natin kung may mga karugtong pa ba yan. Gaano ba kahaba itong hearing na ito ng Quadcom? Sa Quadcom mukhang hindi pa natin nakikita ang umaga dito eh. Sabi nga malayo pa ang umaga. Season 2 pa lang daw. Ilang season kaya ito? Yung sa Senado ay mukhang patapos na. Sabi ng mga senador patapos na. Patapos na. At meron na raw silang i-announce na mga legislation na mabubuo out of the so many hearings. Ilang season yun? Nakailan yan? 20 seasons din yata yun. Marco season yata yun eh. Yun na nga. At least yun ang inaantabayanan at inaabangan ng nating lahat. Yung magiging action pagkatapos ng lahat ng drama. Kasi in aid of legislation yan, kumbatsero But of course, meron din naman talagang kapangyarihan ng Kongreso. Ito kasama yung binabanggit natin na oversight function na may result in filing of cases, ibig sabihin yung prosecution ng mga gumagawa ng kabuktutan sa pamahalaan. At yun ang hinihintay natin. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Oras po natin. Achi, Mr. Jalamtang, Lakyam Chapkauhun, 6:19 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. RH number 1. Ng sikat na tagapagbalita, ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Monday, October 14, 2024. Narito na po ang ulo nating ACS Balita. Durian ng Pilipinas dadalhin sa merkado ng New Zealand. Sundalong Pinoy tumanggap ng West Point Valor Award. 9 na buwang koleksyon ng Bureau of Customs ngayong 2024 tumaas ng 4.61%. Dating PCSO GM Garma kumanta sa House Quadcom para daw maibalik ang tiwala ng publiko sa PNP. Gun ban sa Metro Manila ipinatutupad dahil sa Asia Pacific Conference. 12 anyos na estudyante sa Negros nagpaputok ng baril sa classroom. Mga kapwa estudyante nabulabog sa takot. Naku po, inang. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, ACS Good News. malapit na raw pong makarating sa merkado ng New Zealand ang durian ng Pilipinas. Ito ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos matapos ang kanilang bilateral meeting ni New Zealand Prime Minister Christopher Luxon sa sidelines ng 44th and 45th ASEAN Summit. Related summit sa Vientiane, Lao People's Democratic Party. Umaasa ang Pangulo na magkakaroon ng katuparan na magiging available na ang durian ng Pilipinas sa mga pamilihan sa New Zealand. Una rito ay humirit ang New Zealand na magkaroon nga sila ng access sa sibuyas naman dito sa Pilipinas. Ayon sa Presidential Communications Office, patuloy ang konsultasyon sa pagitan ng Department of Agriculture at ng Minister for Primary Industries ng New Zealand na inaasang matatapos sa lalong madaling panahon. Sa panig naman ni Prime Minister Luxon, sinabi nitong hindi lang ang kalakalan sa prutas ang kanilang tinalakay ni BBM kundi maging ang issue sa security, trade, and economy. Hindi kaya napag-usapan dyan kung paano aalisin yung amoy ng durian? Yung lasa, pwede. Pero yung amoy, hindi ba pwede? Ang problema kung batsero, hindi na magiging durian yun pag inalisin mong amoy. It tastes like heaven, but smells like hell. Alas 6.
Alas 6:25 na ng umaga, na imbaga bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Tumanggap ng pagkilala mula sa West Point Association of Graduates sa New York, USA ang isang sundalong Pinoy dahil sa kabayanihan noong 2017 Marawi Seeds. Ito ay si Philippine Army Major at West Point graduate Floren Herrera, ang kauna-unahang recipient ng 2024 Alexander Nininger Award for Valor at Arms. Sa Instagram post ng US Military Academy, nabatid na First Lieutenant pa lang noon si Herrera nang magpakita ng katapangan at kabayanihan matapos makipaglaban sa 1,000 dayuhang militante at terorista na sinusuportahan ng Islamic State sa Marawi. Ito'y ng pamunuan niya bilang Executive Officer ang 2nd Scout Ranger Company, 1st Scout Ranger Battalion ng Philippine Army mula June 12 hanggang October 16, 2017. Pinaunahan ni Herrera ang kanyang platoon upang pasukin ang ilang gusali na pinagtataguan ng mga terorista at maraming kalaban ang namatay. Alas 6:27 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Huwag rin kayon, gising na. Tumaas ang revenue collection ng Bureau of Customs sa unang tatlong quarter ng 2024. Makarang umabot ito sa mahigit 690 billion pesos. Ang nasabing halaga ay naitala mula Enero hanggang Setyembre ng kasalukuyang taon. Bagamat ito ay sumasalamin sa 4.61% na paglago, pagtaas kumpara sa nakolekta sa katulad na panahon ng nakarang taon. Sinabi ng BOC na ang huling revenue collection ay bumaba naman ng 0.44% sa target nito. Sinabi ng BOC na bigo ang ahensya na maabot ang kanilang target na 693.8 billion para sa tatlong magkasunod na quarter dahil sa ipinatupad na Executive Order number 62 na nagbabawas ng tariff rate sa bigas. Naka-epekto pala doon. Nasisi pa yung bigas. 15% mula sa 35% na nagresulta para mabawasan ng kita mula sa pag-aangkat ng bigas. Okay lang 'yun. Okay lang na mabawasan. Basta bababa yung presyo ng bigas. Basta mura ang bigas. Sa kabila nito, positibo pa rin ang Bureau of Customs na makakabawi at maabot pa rin ito ang revenue goal ngayong taon gamit ang iba't ibang pamamaraan sa koleksyon, mga non-traditional revenues tulad ng post-entry audit at auction. Nais ni retired Police Colonel Royina Garma na maibalik ang tiwala ng publiko sa PNP, kaya daw niya isiniwalat ang katotohanan sa Quadcom ng Kongreso. Ayon kay Garma, nagpatupad ng reward system ang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga pulis na papatay sa mga kasama sa drug list tulad ng Davao template. Mula 20,000 pesos daw po ang reward hanggang 1 milyong piso bawat hit. Sinabi ni Garma na 1 linggo niyang pinag-isipan bago sabihin ang katotohanan sa komite at hindi rin daw siya pinuwersa ng komite na gumawa ng affidavit. I received a call from the President, Rodrigo Roa Duterte, at approximately 5 a.m., instructing me to meet him at his 29 ang ating oras. Umarangkada na kahapon ang 5 araw na gun ban na ipinatutupad ng National Capital Region Police Office sa buong Metro Manila. Ito ay upang matiyak ang seguridad ng isasagawang Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction na gaganapin mula October 14 ngayon hanggang 18 dito po sa PICC sa Pasay City. Tanging mga pulis, sundalo at miyembro ng iba pang law enforcement agency na tumutupad sa kanilang tungkulin at naka-uniforme ang papayagan na magdala ng baril sa labas ng kanilang mga tahanan. Ganun talaga pag may gun ban. Ang nakapagdadala lang ng baril ay ang mga uniform police at mga AFP men at mga kriminal. Sila lang ang nakapagdadala ng baril. Yung mga law-abiding citizen na nakakuha ng lisensya ng baril, sumailalim sa matinding pagsusuri para makakuha ng permit to carry, hindi makakapagdala ng baril. Yun ang bisa nitong gun ban na ito. Magaling.
Alas 6:30 na ng umaga, laktiampwa. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugduan. Mata na kamo, gising na. Nasa custody na ng DSWD ang isang grade 7 student na nagdala ng baril at nagpaputok sa loob ng eskwelahan sa Dumaguete City, Negros Oriental. Ayon sa pulisya, naganap ang insidente noong Biyernes ng hapon habang naka-break ang klase at lumabas ang guro para mananghalian. Nakumpiska ng pulisya ang dala ng estudyante na isang kalibre 45 pistola pero wala namang nasugatan bagamat maraming estudyante ang nahintakutan. Matapos ang insidente, agad naglabas ng pahayag ang pamunuan ng naturang paaralan at sinabing walang nangyaring indiscriminate firing sa kanilang campus pero totoong may dalang baril ang bata. Pinayuhan nila ang publiko na iwasan ang pagpapakalat ng fake news ukol sa nangyaring insidente upang maiwasan ang takot ng mga mag-aaral at mga magulang. Batay sa investigasyon ng pulisya, nakuha ng bata ang baril mula sa isang kapamilya na ngayon ay tinutukoy na ng mga otoridad. Isinailalim na sa counseling ang batang ito. Susunod! Tito Bo! Uy, merong isang mambabatas o dating mambabatas na nagsasabing posible raw makasuhan si Senator Bato. Meron? Dahil sa mga testimonya ngayon ni Kerwin Espinosa. Totoo ba yan? Pero wag daw magpapakita si Kerwin Espinosa kay Bato dahil susuntukin niya sa muka si Kerwin Espinosa. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Alas 6:32. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Everest Appliances, Health. ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magandang morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. By triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumitman siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Sa ilalim sa safety upgrades at pagsasaayos ang NAIA Terminal 4. Simula November 6 at muli itong bubuksan sa Pebrero ng susunod na taon, 2025. May mga flights kayong naka-schedule ngayong after November 6. Diyan po sa Terminal 4. Ang Terminal 4 po ang pinakamatanda sa lahat ng NAIA Terminal at ito ang nag-host ng Air Swift na may 12 flights araw-araw, Sunlight Air at Sebgo na may 36 flights daily. Ang mga ito ililipat na sa Terminal 2 sa susunod na buwan. Tinanggi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na tinakot niya ang drug lord na si Kerwin Espinosa para idiin sina dating Senador Laila de Lima at negosyanteng si Peter Lim sa operasyon ng iligal na droga. Higit ni de la Rosa, hindi credible si Espinosa bilang saksi at walang kaugnayan ng PNP sa kaso laban kay de Lima dahil DOJ ang nagsampa nito. Matatandaang isiniwalat na Espinosa na kinausap siya ni Bato noong November 2016 nang bumalik siya ng Pilipinas mula Abu Dhabi kung saan siya sinabihan na aminin na sangkot siya sa kalakaran ng illegal na droga at idawit sina Lim at de Lima. Sabi naman ni De La Rosa, pag nakita niya si Espinosa, susuntukin niya ito sa muka. Aha. Matindi, ano? Naalala ko tuloy si Mayor Baste Duterte. Kundi sasampalin naman niya si General Torre. Actually, sa totoo lang, ayaw ko mangyari. Pero somehow, ano kaya magiging eksena kung mangyari yun? At kung gagawin nga talaga. Kung gagawin nga nila yun. Kadalasan naman talaga, tulad sa yung mga papatay. Papatayin kita! Pero alam mo, yun ang hindi papatay. Ang talagang papatay, hindi na nagpapaalam. Hindi ka nasasabihan. Papatayin ka na talaga. Parang ganun. Sasampalin kita! Kukurutin kita.
Naniniwala naman si dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares na posibleng makasuhan ng graft si Senator Bato de la Rosa. Kasunod dito ng isiniwalat ng umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa sa pagdinig ng House Quadcom. Ayon kay Colmenares, hindi ito trabaho ng isang public official at ang umano'y mga krimen na ginawa ni de la Rosa ay pasok sa grasong grave coercion o grave threat. Tatapusin na ng Senado ang investigasyon kaugnay sa operasyon ng Pogo sa bansa. Sinabi po ni Senador Risa Ontivero sa isasagawang huling hearing ay iimbitahan nila ang naarestong si Liu Dong. Nahuli na pala tong isdang ito. Oo, huli na yan. Liu Dong na inaasang bawal. Magbibigay ng mga impormasyon hinggil sa illegal Pogo operation sa bansa. Si Liu ang sinasabing big boss ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga na naaresto sa isang subdivision sa Laguna. Kung tatapusin na sa Senado, sa House kaya tatapusin na rin ng Quadcom yung kanilang investigasyon? Alamin natin, kaya lang kasi parang season 2 pa lang. Season 2. Ilang season kaya ang gagawin ng House Quadcom? Kapanapanabik! Nasa linya natin ang co-vice chair ng Quadcom, si Congressman Romy Acop. Congressman, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po. Magandang morning din sa inyo, Ka Tunying at Ka Jerry, at sa inyong mga maraming tikapakinig. Apo. Ito ho, ang Senate ho ay magtatapos na ng kanilang palabas ng kanilang hearing. Ang bagamat sinusubaybayan ho talaga. Ang dami. Naman sinusubaybayan talaga ng mga kababayan natin. Ito ho bang sa Quadcom ng Kongreso ay tingin nyo mahaba-haba pa? Sa tingin ko magtutuloy pa, Ka Tunying, Ka Jerry, dahil kung titingnan po natin, tatlo po yung main issue na tinatackle ng Quadcom. Pogo, illegal drugs, at saka EJK. Kaya kaya mahaba, matagal maraming mga testimonya at mukhang habang tumatagal lalong nagiging kapanapanabik. Ito hong mga pinakahuling testimonya nila dating PCSO GM Royima Garma tsaka ni Kerwin Espinosa. Sa tingin nyo, gaano ka bigat ito, Kong? Gaano katindi ito, itong mga naging pahayag nilang yan? Well, dito nakita na natin na meron talagang template na sinusunod yung PNP noong panahon na yon sa kanilang war on drugs. At ang sinasabi nga is kung ano po yung ginawa po doon sa Davao City nung panahon ni former President Duterte as mayor, yun po yung ginawa sa ating sa buong bansa natin. Naroon po ang main gist ng testimony ni Madam Garma at for every kill ay meron pong pressure depende sa category nung napatay na allegedly nasa watch list. Yun po ay sinabi ni Garma at of course ididinayan ng mga expectedly ididinayan ng mga kinaakusahan, Congressman. Ano pong kailangang corroboration ang hinihintay po ninyo? Meron na po ba kayong mga nakausap who can say publicly na tama to si Garma? Ako nga nakatanggap niyan tuwing papatay nga kami nakakatanggap kami ng ganito karaming pere. Congressman, meron na ba kayong nag-sound off sa inyo na handang tumestigo tungkol dito? May mga nagsasabi pero ayaw po nilang tumistigo. Yun po yung nagiging problema ng Quadcom. Kung paano namin makukumbinsi yung mga nakasama rito para i-corroborate yung statement po ni Madam Garma. Yun po yung mga susunod siguro na mangyayari pag i-table na namin uli yung EJK
Kasi nung huli kaming naghiwalay ng mga chairman, ang next na kwan is yung illegal drugs naman ang ilalagay sa na itatakil ng Quadcom. Kaya So, po, Go pasensya na akong ahead, Bachero, Bachero. kaya po ganun ang tanong ko, hindi kaya ang mangyari dyan salita lang ni Garma yan, tapos wala na. Kung walang magko-corroborate. Kung walang magko-corroborate. So, yung mga tao na nabanggit niya doon ay nabahiran lang pero wala namang magpapatotoo nito o sa dokumento o sa testimonya. Titingnan po natin na Katonyeng Jerry dahil hindi pa naman naiimbita yung mga taong mga binanggit ni Madam Garma. So yun ang tingnan natin kung maimbita sila at matanong, baka naman magsabi sila ng totoo. Pero kayo po ba kung Romy personally naniniwala kayo sa katotohanan ng mga sinabi ni Madam Garma? Naniniwala ako dahil noon pa man naniniwala na ako dahil sa mga sabi-sabi ng mga kasamahan ko sa pulisan dati. Yun na nga. Yes. Yun na nga ho bilang isang dating pulis kaya nga ho ganun ang naging tanong namin sa inyo. Pero nangyari na ho yan sa mga nakaraan, yung pagsasay ng affidavit, pagsasalita ng ganito, tapos pagkatlipas ng ilang buwan, babalik ta rin yung kanilang sinabi. Tulad do si Erwin Espinosa, sigurado pumirma din ho yan ng affidavit noon. Na sinasabi niyang si Laila de Lima ay sangkot sa droga, pero ngayon ay babalik ta rin ang mga sinasabi. So paano ho tayo makakasiguro na itong mga testimonyang ngayon ito ay in the future ay hindi babawiin at sasabihin sila ay tinakot lang din ni Congressman Romy Acop o ni Congressman Ace Barbers? Ang protocol po namin ginagawa kasi is bago isa lang na magiging testigo doon po sa aming committee, talagang pinapipirma po namin lahat ng kuan. Gumawa ka ng affidavit mo, pa-subscribe and sworn to mo, para at least meron kaming hawak na ikaw ay talagang tinitindigan mo yung iyong mga sasabihin. Ngayon, in the case of Kerwin Espinosa, ang nangyari kasi is nag-testify siya doon sa Senate noong inimbestigahan si former Senator de Lima regarding her connections sa illegal drugs. Ganon po yun. So, kung titingnan po natin is baka nung panahon na yon under duress siya, kagaya ng sinabi niya, na napilitan lang siya na sabihin mga yon dahil nasa linya po yung buhay niya according to him. So ito hong si Espinosa at si Madam Garma hindi po under duress, hindi tinatakot ni Kong Romy Acop, ni Ace Barbers. Si Congressman Dan Fernandez, hindi man nakakatakot yun Pupungayan ka ng mata si Kong Benny Abante. Ay, nakakatakot yun. At itong pag-iyak niya ay hindi dahil sa takot siya sa inyo, Kong. Sino? Si Garma. Si Garma po. Si Garma. Opo. Sa dami-dami ng mga taong humarap sa akin at hinarap ko nung ako yung nag-iimbestiga rin, alam ko naman na hindi ba, kung narinig po ninyo, sabi ko, nabasa ka na rin lang naman, maligo ka na. Ang ibig ko lang sabihin nun is, nagsabi ka na nga ng konti, itutuloy mo na. Ibig sabihin, hindi pa rin ako naniniwala na nagsasabi siya ng buong katotohanan. Bilang representante at dating investigador, marami na akong nakaharap ng mga taong ganyan So may mga binanggit na siyang totoo pero hindi pa kumpleto. Yun yung akin. Hindi pa rin kumbaga sa kwan she hasn't come out clean. Yun po yung akin. Bilang
Isang dating investigador. Ngayon, investigador. Opo. Kailan ang susunod na hearing, Kong? Ang susunod po yata na hearing October 24 if I'm not mistaken. Atty. Kajeri. Next week, next Thursday. Pero kasi may schedule po kasing hearing din ng Committee on Good Government and Accountability. Okay, yung kay Congressman Joel Chua. Ay, tungkol saan naman po yun? Tungkol dun sa anomalies sa DepEd. Sa DepEd. Sa DepEd. May mga resolution na na-file ng mga ibang kasamahan ko. Referred to that committee kay Congressman Chua. Nga pala Kong, si Colonel Leonardo ay may pasabi na ba na magbibigay din o kung nakapirma na ito ng affidavit at ito ba ay pwedeng mag-corroborate do sa mga sinabi ni Madam Garma? Hinihimas pa po namin. Himas ang ginagawa niyo, ha? Opo, himas. Hanggang doon lang naman po tayo eh. Teka muna, Kong Akop, familiar naman kayo dito sa kasabihan ng matatanda na beware of the wrath of a woman scorned. Hindi kaya ganun ang sitwasyon ni GM Garma ngayon? Meron din naman tayong kasabihan na katunying na beware of the Greeks that come to you with gifts. So, di po ba? Kaya ako hindi ako basta-basta naniniwala kagad until may mga verification o vetting na ginagawa ko. Meron kasing matandang nag-message sa atin na tumutugon sa pangalang Mantochi na matapos daw niyang mahalin, ibigay ang kanyang buong kaisipan at katauhan, ngayon wala man lang daw tumutulong sa kanya. Parang ganun daw, kaya daw si Garma ngayon ay maaaring naitulak sa pagkanta ng wala sa tono sa mga dating niyang benefactor. Well, isa na lang po. Ano po ba ang inyong iniinom? Bakit parang patapos na yung hearing parang nag-uumpisa pa lang kayo? Baka meron kayo. May salabat. Baka may salabat baka kayo meron kayong kapanyarihan dyan. Pinapanood ko kayo na mag-aalaunan ng madaling araw na nitong Sabado. Parang mag-uumpisa pa lang. Parang nakainom kayo ng energy drink eh. Katonyo ka, Jerry, alam mo naman pag may edad, di ba, kukunti na lang yung tulog, di po ba? Ako naman ay sa advice ng aking mga anak na doktor, sabi nila, basta't dad, huwag mo kalimutan uminom ng vitamins E, C, at saka fish oil. Yun fish oil. Okay. Congressman, salamat po. Thank you po. Maraming salamat din sa oportunidad, Gatonying Kajeri. Congressman Romy Akop, 2nd District ng Antipolo. Abangan ang mga susunod na kabanata. Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Balitang Come on! Come on! Ang ating malakas agent na may dalang limpak-limpak na salapi, limpak-limpak na 1,000 piso, at may mga dalang groceries at iba pa payong at tumbler ay nandyan sa Barangay Niugan, Malabon. Kaya sa mga taga Barangay Niugan, Malabon, lakasan na ninyo ang mga radyo at telebisyon nang kayo'y swertehin sa araw na ito. At mamaya meron tayong situational report dito sa paligid, kumbatsero. Sumasayo-sayo na nga ito si Giselle. Naiinip na ata kaya sumasayo, kumakanta. Yan ang ginagawa ni Giselle Ricaport, no? Habang naghihintay. Inaaliw ang kanyang sarili. Siyempre. Pero risk reduction yan. Baka umulan, Giselle, kapag kumanta ka. Babalikan natin lahat yan. Sandali po lamang.
6:59 ang ating oras. Balak Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. 7:01 ang ating oras. Alamin natin ang sitwasyon sa paligid ng PICC. Nuulit po natin, 2 araw na walang pasok dito sa Manila at Pasay dahil po dito sa International Disaster Meet. Ayan. Pero tatagal pala ito hanggang Friday. 18. Tama. Friday, kumbachero. Pero 2 araw lang dito sa Pasay at Manila ang walang pasok. RH15, Giselle Ricafort. Coming, Giselle! Ka Jerry Katunying, mahigpit na yung seguridad sa paligid itong Philippine International Convention Center sa Pasay City para sa gaganaping Asia Conference Ministerial o Asia Pacific Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction. Meron ng mga naka-standby na pulis sa loob at labas nitong convention center kasabay ng pagpapatupad ng gun ban ng National Capital Region Police Office hanggang sa pagtatapos nitong event sa October 18. Pansamantala ring isinara muna sa mga motorista yung Buendia, Diosdado, Macapagal Corner papunta dito sa convention center, kaya yung mga patungo ng PICC at saka doon sa Star City pwedeng lumiko muna sa Manila Film Center sa A. de la Rama Street. Habang nananatili namang bukas sa mga motorista ang kahabaan ng Vicente Soto Street. Ayon sa mga pulis na ating nakausap kanina, magsisimula ang event pasado alas 7 ngayong umaga na inaasahang dadaluhan ng nasa 4,000 participant mula sa 69 na mga bansa. Inaasahang dadalo sa pagpupulong ang mga opisyal ng gobyerno, mga civil society organization, pribadong sektor, mga dalubhasa sa siyensya, akademya at iba pang stakeholder para palakasin ang disaster resilience at risk reduction. Magkakaroon din ng palitan ng mga solusyon dito at pagsusulong sa inklusibong disaster risk governance sa Asia Pacific. Darating mamaya ang ilang gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos, kabilang na si Defense Secretary Gibo Teodoro, Environment Secretary Maria Antonia Yulo Leizaga, gayon din si Communication Secretary Cesar Chavez. Ito si Giselle para sa DZRH, una sa Pilipinas. Yes, Kajari. Samba bukod dyan sa disaster meet na yan, hindi ba man lang ipapasyal yung mga bisita natin yan para makita nila ang mga nagagandahang lugar dito sa atin? Halimbawa, dyan lang sa tabi ng PICC, yung parisan dyan. Hindi ba diwata? Hindi ba pakakainin dyan yung mga bisita natin? Ay, Kajari, depende na sa kanila yan kung saan silang mga bibisita dito sa mga tourist spot sa atin. Pero mamayang gabi raw, magpupunta yung mga yan sa Palasyo ng Malacanang. Magkakaroon kasi ng ministerial reception, pangungunahan ng Pangulong Bongbong Marcos. At sa impormasyon din, ang Pangulong Marcos naman, merong grand opening dito sa PICC sa araw naman ng bukas. Para man lang, halimbawa, may mga bus-bus sila dyan na coordinated with Department of Tourism, ilibot sa Intramuros. Yes. Ganun ba, di ba? Baka pwede mong isa-suggest, Giselle. Pagka nasa lubong mamamaya si Secretary Cesar Chavez, Secretary, baka pwedeng yung 1/4. Ibig sabihin, kung ilan yung participants nga, 4,000 Pwede bang yung 1,000 dyan? 4,000. Pwede ba hilahin natin sa Quezon? Oo, sa Quezon naman. Maraming mga pasyalan dyan. Kaya naman sa Laguna. O kaya sa Sorsogon. Sa Bicol. Merong event doon kumbatsero ngayon Kasagayahan yata yon. May festival sila ngayon doon. Start ngayong Monday, buong week. Di ba? At malaking event yan dyan sa Sorsogon. Para masabay na, Giselle. Di ba? Ang dami pala niyan Kaya lang may pambayad ba yung mga yan? Jerry, Katunying, lalayo pa ba tayo? Nandito lang sa tabi natin yung Star City. Bubulungan natin mamaya. Yan nga pala. Pabit-bit natin sa Star City yung mga delegado. Ito, merong nagme-message dito. Buti daw nakalabas ka na sa Pasig City Jail ka raw, di ba? Pansamantala lang ho. Pansamantala lang. Talaga. Sige, Giselle. Pansamantala din tayo ng mga pulis dito Thank you, Giselle. Maraming salamat. Salamat, Jerry Katunying. Balik sa inyo. Kasanggayahan Festival, kumbatsero.
Simula ngayon, itong buong linggong ito dyan sa Sorsogon, Kasanggay. Meron pala silang dyan, Colosseum. Colosseum na parang Colosseum ng Rome. Ganon. Oh, ganon. Yun, Colosseum inspired na magpapasikla, sports arena. Magpapasikla ba sa atin si Senator Chis Escudero dyan? Palagay ko. Kung paano makipambuno? Oo nga, no? Yung parang mga warrior, mga tawag doon sa laban nila na doon? Yung mga gladiators. Mga gladiators. Makikita mo si Senator Chis, naka-forma ng gladiator. Tangan-tangan niya. Tapos ganyan, tapos helmet, tapos nasa taas si Hart. Si Hart. At nakamasid na mabuti. Pumapalakpak. Pumapalakpak ng gano'n, ha? Dapat hindi gano'n, ha? Ganun lang. Kailangan. Ayan, sa mga dyan sa mga taga Sorsogon, Kasanggayahan Festival, at may laging nakasubaybay sa atin dyan na kumbatsero na laging nakatutok sa 2x2. Sa Sorsogon. Oo, dyan sina Nanay Elizabeth Almasan, tsaka si Tita Rosa Sityong, at itong si Zane Serio, na magaling na travel agent. Sabi nitong si Ronel Villarmino, si Hart, si Cleopatra. Si Glenn Aragon, sabi niya 50th anniversary Kasanggayahan. Ayun, kaya Kasanggayahan festival. Ang ganda pala ng Sorsogon talaga. Hindi pa lang tayo nakakumbida ni Senate President G. Belated happy birthday, Mr. Senate President. Oras po natin, 7:08 in the morning. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, 14 ng Oktubre 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Mga dating PNP chief, hinamon ni General Marbil linawin ang kanilang naging papel sa drug war ng Duterte administration. Dating PCSO GM Garma nag-sorry sa mga pamilya ng biktima ng EJK. Drug war probe ikinakasana ng DOJ. Kampo ni Duterte umalma. Naku po. Halos 3 pisong taas presyo. Naku po. Yan ang naku po talaga. Sa produktong petrolyo, kasado na bukas. 5 araw na Asia-Pacific Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction sisimula na. Gun ban sa NCR ipinatupad ngayon. Biyuda at kasambahay patay ng burdahan ng saksak sa Cabuyao, Laguna. South African arestado sa higit 42 milyong shabu sa NAIA. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang pangunahing balita. Detalye ng mga balita. Makalipas lang ang ating mga winners sa Malakas Promo. May nanalo na. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH
Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula dyan sa Barangay San Agustin, Malabon, RS6, Sherwin Alvaro, go, go, go! Yes, magandang umaga, Katunying ka, Jerry, dito nga sa San Agustin, Malabon, pag gantong umaga, nagkakatipon-tipon ng mga magkakapit-bahay dahil pinag-uusapan nila, alam mo kung ano? Yung sikat dito sa kanilang lugar. Mantaki mo taga dito para sa Barangay San Agustin, itong si Leila Cruz. Si Leila Cruz, magaling na volleyball player. Yan, asan si Leila? Yun, tatakpan lang. Ayun. Hindi ba tumatakbo si Leila? Kandidato ba yan? Hindi, second pick siya sa Premier Volleyball League ng 2024 rookie draft at siya player sa Lasal University. Taga dito siya sa San Agustin. Magaling mag-basketball yan? Magaling mag-basketball? Magaling mag-volleyball. Volleyball! Nag-Premier Volleyball League. Volleyball player yan si Leila. Pero magtataka ka rito, pinapayagan pala ng COMELEC na kumandidato ang cartoons. Ang cartoon, ayan o, yung kanila kagawa dito, cartoon. Si Kagawad Cruz. Si Kagawad Eric Cruz. Cartoon pala siya dito. Ano niya si Leila? Wala, binabati niya lang. Magkapinido. Hindi pala Cruz, Kagawad Eric, hindi Cruz. Eric Lichanco. Akala ko Pero yung kanyang picture dito, drawing. Cartoon. Pero may mas malakas dito dahil malakas ang nahuli natin na naka-tune in sa DZRH itong tindahan na ito. May siga, may nakahubad At yun yung tatay ni Leila. Ito si yung father ni Leila. Siya ba? Father ni Leila. Si Miling Gasol. Pero itong tindahan na ito magandang umaga po, tatay, pangalan mo? Ricardo. Tatay Ricardo Ramos. Ricardo Ramos, at nakatuning ka sa DZRH. Yung kanyang phone, nakatuning sa DZRH. Dahil palagi ka nakatuning sa DZRH, sino mo pa rin mga announcer pag umaga? Katunying at saka Jerry Borja. Borja. Sino si Jerry Borja? Hindi bungal na. Bungal na kasi. Tapos yung letter A, nagiging O. Tapos mo si Katunying at si Jerry, meron ng 1,000 pesos! Maraming salamat! Ayan, at syempre meron ka rin grocery bag mula sa DZRH at syempre meron ka rin DZRH umbrella. Ano masasabi mo, tatay? Marami pong salamat, Katunying. Pagsalamat, buong-buo, no? Pag baha kasi mo, baha. Ayun, baha, nakuha din. Si Katunying at si Jerry, yan ang ating syempre sinusubaybay tuwing umaga. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, tumutok lang sa DZRH mga kailang susunod nating winner sa DZRH Mas Malakas promo. Ice number 6, Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Pangunahing balita. Pasadahan na natin ang ilan sa mga balita. Alas 7:15 ang ating oras. Tuluyan ang inilaglag ni dating PCSO General Manager Royina Garma si dating Pangulong Rodrigo Duterte at isinangkot sa extrajudicial killings sa pamamagitan ng paggamit daw ng Davao style na war on drugs sa buong bansa. Ayon kay Garma, ang Davao model ay tumutukoy sa sistemang pagbabayad at reward sa bawat mapapatay na drug personalities. Sinabi nito na may 3 itong payment levels. Una ay cash reward kung mapapatay ang drug suspect. Ikalawa ay ang pagpondo sa planadong operasyon o cap plans. At ikatlo ang refund sa mga ginastos sa operasyon. Ang Davao model ayon kay Garma ay pinatupad ng nag-resign na NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo. After considerable reflection, I am now executing this affidavit to provide a comprehensive information to the Quadcom regarding everything I personally know
about the war on drugs during the former administration. On May 2026, I received a call from the President, Rodrigo Roa Duterte, at approximately 5 a.m., instructing me to meet him at his residence in Doña Luisa, Davao City. He requested that I will locate a PNP officer or operative, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level, replicating the Davao model. The Davao model referred to the system involving payment and reward. The Davao model involves 3 levels of payment of rewards. First is the reward if the suspect is killed. Second, if is the funding of planned operations. And the third is the refund of operational expenses. Si dating PCSO General Manager Royina Garma. Nag-sorry din si dating PCSO GM Royina Garma sa mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killing. Sinabi ni Garma sa pagdinig ng House Quadcom Committee sa harap din ng mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs na humihingi siya ng paumanhin sa ngalan ng kanyang mga naging tauhan nung siya ay hepe pa ng Cebu City Police Office. Aminado rin ito na nagkaroon ng error sa paghuli sa mga drug suspects, ngunit giniit na hindi niya kontrolado ang mga ito. Magkalaban ang anak ko, kaya masakit sa akin. Hanggang ngayon kinukuha kong hustisya sa aking anak. Bakit po hindi kayo nagsampa ng kaso? Wala po kami pera, saka po hindi po amin ang batas. Napapansin ko na habang bibigyan ng salaysay si Baby Rosales, siya ay nakatingin kay Colonel Garma. Tinitingnan ko lang po siya kung anong naramdaman bilang anak na namatayan po. Sakit sa ang dibdib. Kaya tinitingnan ko siya. Sana naman maintindihan niya. I am very sorry in behalf of my men na nagkamali sa inyo. I'm very sorry. But I cannot control all of them. I am sorry to all victims kung hindi ko na-investigahan isa-isa yung case nyo. Kaya ang tinig ni dating PCSO General Manager Royina Garma. Alas 7:19 ang ating oras. Samantala, maaring tinakot lang si dating PCSO GM Royina Garma at pinwersa upang idiin si dating Pangulong Duterte sa mga nangyaring patayan kaugnay ng war on drugs. Ayon ito kay dating presidential spokesperson at dating Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo. Sinabi ni Palero na kung babasahin ang affidavit ni Garma ay mapapansin na maayos ang pagkakagawa ng dokumento na tila gawa ng isang abogado upang makumbinsi ang taong bayan sa kanyang mga inilahad. Kasabay nito, kinwestiyon ni Panelo ang aligasyon ni Garma na anya'y malinaw na hearsay lamang. Paliwanag nito, nakasaad sa affidavit na ang mga impormasyon na kanyang nabanggit ay ipinarating lamang sa kanya at wala umano siyang personal na nalalaman hinggil dito. Itinuro ng self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa si Senador Ronald Bato de la Rosa na nag-utos sa kanyang idawit si dating Senador Laila de Lima at negosyanteng si Peter Lim sa kalakalan ng iligal na droga. Ayon kay Espinosa, matapos makauwi mula abroad, kinausap siya ng nooy PNP Chief de la Rosa at pilit na pinauugnay si de Lima, Lim at iba pa sa bentahan ng iligal na droga. Pinagbantaan umano siya ni de la Rosa na maaaring mangyari sa kanya ang nangyari sa kanyang ama na kung hindi siya susunod sa utos. Humingi naman ng paumanhin si Espinosa kay de Lima sa ginawa niyang pagsisinungaling dahil sa banta ni de la Rosa. Ako dito sa Pilipinas, November 17, ang sumundo sa akin si General Bato at sinabihan niya ako na aminin mo
nasangkot ka sa kalakaran sa droga dito sa Pilipinas. Idawit ko si Peter Lim at si Laila de Lima para madiin na sila. Kapag hindi raw ako sumunod sa plano, pwedeng mangyari sa akin ang nangyari sa ama ko. Yan po ay totoo, hindi gawa-gawa to. Ang tinig ni Kerwin Espinoza. Mahaba-haba pa ang serye ng investigasyon na isinasagawa ng Quad Committee ng Kamara. Sa panayam ng DZRH kay Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop, sinabi nito na hindi lang naman EJK ang kanilang iniimbestigahan kundi pati ang operasyon ng Pogo, droga at war on drugs. Ayon kay Acop, ngayong nagsalita na si dating PCSO General Manager Royina Garma, ang kailangan nila ay makumpirma at suportahan ang iba pang mga ang kanyang mga binitiwang impormasyon. May mga nagsasabi pero ayaw po nilang tumistigo. Yun po yung nagiging problema ng Quadcom. Kung paano namin makukumbinsi yung mga nakasama rito para i-corroborate yung statement po ni Madam Garma. Si Congressman Romy Acop na nagsabing hinihimas pa rin daw nila si Colonel Edilberto Leonardo. Ano ba ibig sabihin ng hinihimas sa tingin mo? Kinukumbinsi. Pwede siguro kinukumbinsi. Alam mo naman, ang mga polis, pag nagsabing hinihimas nila. Kaya nga, kaya yun ang tanong ko sa iyo. Ano ibig sabihin hinihimas? Kinukumbinsi. Na magsabi ng katotohanan na tulad ng ginawa ni Garma. Hinamo ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang mga dating PNP Chief sa ilalim ng Duterte administration na linawin ang kanilang papel sa madugong war on drugs. Kasunod ito ng mga isiniwalat ni dating PCSO General Manager Royina Garma sa Kongreso kaugnay sa cash reward system sa pagpatay sa mga drug suspect na alam-an niya ng mga PNP Chiefs. Unang naging PNP Chief ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagpatupad ng anti-drug campaign si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sinundan siya ni Generals Oscar Albayalde, Francisco Gamboa, ang namayapang si Camilo Cascolan, Dibold Sinas, Guillermo Elazar at Leonardo Carlos. Agarang imbestigahan ng Department of Justice ang Duterte War on Drugs. Oras na matanggap na nito ang ulat ng Kamara at affidavit ng mga may kaugnayan sa isinagawang investigasyon ng House Quadcom. Kaugnay ito sa pagkasawi ni PCSO Board Secretary Retired General Wesley Barayuga, Tanawan Mayor Antonio Halili at Chinese drug lord sa Davao Prison and Penal Farm. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, maaring simulan na ng DOJ ang investigasyon kung mayroong maghahain ng reklamo laban sa mga responsable sa mga nasabing pagpatay na pwedeng ihain ng pulis o pribadong individual. Bad news! Super bad news sa mga motorista. Inaasahan daw pong sisirit ng halos 3 piso ang presyo ng produktong petrolyo bukas. Sa abiso ng Energy Department, 2.50 hanggang 2.70 ang posibleng itaas sa presyo ng diesel. 2.40 hanggang 2.60 naman sa gasolina at kerosene. Ayon sa DOE, dahil ito sa lumalalang tensyon sa gitnang silangan, refinery outage sa Indonesia at sa Malaysia. Susunod! Dito po. Sino itong gwapong-gwapong aktor? Maskulado. Pero under desaya. Ganon? Sunod-sunuran lang daw sa kanyang jowang aktres. Si Bong Revilla ba yan? Maskulado. Oo. Aktor. Pero kapag hindi niya kasama ang misis niyan, ano sabi kong batsero? Ako nasusunod. Ako nasusunod. Yan, natin pa pang mga nagbabagang balita. Sa pagpapatuloy ng Balita. Alas 7:25. Ang balitang ito ay hatid sa Bachero,
Binibigla mo naman. Alam mo ba na itong Video Pay app ay sobrang flexible. Kahit anong video account or credit card mo, pwede mong gamitin. Talaga? Pwedeng i-link ang video bank account o credit account? Oo naman. Pwede ba kahit pareho? Siyempre. Nako, kung ganun pala, sobrang hassle-free na magbayad. Walang kahirap-hirap. Talaga. Pero teka, paano yung mga walang video account? Pwede di ba silang gumamit? Siyempre naman. Pwede silang mag-open ng video basic account mismo sa app na walang initial deposit or sa branch. Kaya kahit hindi ka video client, enjoy ka pa rin sa features tulad ng scan to pay, send money at pay bills. Ang saya pala ng Video Pay app. Flexible na, convenient pa. Oo, kaya kung gusto mong hassle-free transactions, i-download mo na ang Video Pay app. Sobrang flexible at swak na swak sa pangangailangan mo. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. This time check is brought to you by ACS. May makakausap tayo kung kumbatsero. Si Congresswoman Camille Villar ng Las Piñas. Congresswoman, magandang morning! Magandang morning din po, Ka Jerry at Ka Tuning at sa lahat po ng nakikinig sa atin ngayong Lunes. Kumusta po, Kong? Kayo ba talagang magang gumising lagi? Opo, kasi syempre yung anak ko po pumapasok sa eskwelahan, so sinisigurado ko na nakakapasok siya on time. Ha? May anak ka na ba? Kaya opo, dalawa na po ang anak ko. Dalawa na? Mario Joseph naman. Teka muna, ako interesado ako doon, Congresswoman. Sa katatayuan nyo na yan sa buhay, kayo pa ba ang nakapaghahatid pa ba kayo ng anak sa eskwelahan? Siyempre naman, pag may time po, pag pwede ako po naghahatid sa kanya at minsan nagsusundo kasi magandang bonding na rin po yun. Tsaka namimiss ko po yung anak ko pag hindi kami masyadong nagkikita sa araw. Nakakatuwa yun. Ilang taon na po ba ang inyong mga anak? Ang panganay ko po si Tristan, he's 8 years old po. So grade 3 siya. Tapos meron pa po akong batang anak na babae na magto 2 years old na po, 1.5. So siya, nandito lang siya sa bahay. Pero yung panganay ko pumapasok na po. Kaya maaga po. Alam ko marami akong mga nanay na kasama na gising na po ng maagang-maaga. yung kasing kwento, ito gusto kong mabanggit lang, kumbatsero, no? Napapanood ko to sa Netflix kapag yung magulang ng bata ay sikat o may kapangyarihan sa pamahalaan o kaya anak ng miyembro ng royal family, yung bata ay parang na-outcast o nata-typecast pa sa school. Kumbaga, siya pa yung parang napagkakaisahan ng mga kaklase. Dahil anak ni ganito yan, anak ni ganito yan. Anak ni Kong Camille yan. Ay, naku po. Mabuti naman, hindi naman po tayo royal family. At opo, talagang ipinagdarasal natin talaga na yung mga anak natin ay hindi sila nga nabubuli sa school, naaalagaan sila at maging masaya sila na mga estudyante. Hindi po ba? Meron din siya mga friends na mga sabihin nating ordinaryo. Siyempre naman po, lahat ng kaibigan niya naman po ay ordinaryo at maging ang anak ko rin naman po na si Tristan, wala naman pong nagbabago sa kanya. Ganun din naman po kami pinalaki ng aming mama at papa. So, ganun din naman po siya. Mainam yun at naikukwento niyo yan at yung bang mga ibang tao na ganun ang pagtingin sa inyo na medyo mga sosyal yan, mga
hindi tayo mayaman yan, mahirap lapitan yan. Hindi tayo papansinin yan. Hindi po pwede yun at hindi naman po ganun. Tsaka papagalitan kayo ni principal, ni Nanay Cynthia. Opo, pag tinatanong nga po kami, sabi ko na ko, kaming magkakapatid, simpleng buhay lang dahil hindi po papayag ang mama at papa ko, lalo na po ang aking mama na si Senator Cynthia. Nako. Oo. Si yung buhay namin ngayon, yun pa rin ang buhay namin. Si Senator Cynthia, iba ang reputasyon na establish niyan sa Senado. Ikaw rin ba, Camille, pag ikaw ay naging ikaw ang parang ikaw ang papalit doon kung sakasakali kung papala rin, magiging stricto ka rin ba at magiging style principal ka rin ba sa Senado? Nako, kung mabibless po tayo dyan, kung papagpalain po tayo, ay siguro may kaibahan ng konti. Kasi siyempre, bagamat pareho ang mga values namin sa pamilya namin, siyempre yung magtrabaho ng mabuti, magsipag, magtiyaga at talagang magserbisyong tapat ay siyempre iba-iba naman po kami. Iba po ang mama ko na si Senator Cynthia, iba po si Senator Manny, at ang kuya ko rin po, maging ako rin. Hindi ako ganun ka-stricto kahit sa anak ko Ganun? Opo. Si Senator Cynthia naman kasi, ito in all fairness to her, straightforward yun kapag ka sinabi niya, meron nga akong narinig sabagay pinag-uusapan natin kung Bachero, hingi kayo ng budget tapos hindi nyo naman gagastusin. Di ba? Tingin ko it makes sense, di ba? Katulad ng ibang mga government agencies, katakot-takot ang budget na hinihingi. Pagkatapos ang absorptive capacity, tanongin mo 40%. Oo nga. Saka po pag hindi po nila nagamit, hindi na, parang mawawala na po yun. Saka sayang din po kasi sana nagamit po yun ng ibang ahensya na kulang yung resources nila na kailangan ng tulong, di ba po? Sana nabigay yun sa edukasyon o kaya sa kahit anumang ahensya na nagagamit at na nabibigay sa ating mga taong bayan. So, tama naman po yun. Kumusta naman si Tito Manny namin, Kong Camille? Ayun po, tuloy-tuloy po, syempre, ang kanyang hanap buhay. Pinapalaki po niya ang mga coffee project at maging ang mga Camellia Homes, ang mga Vista Land Properties, lalong-lalo niya pong pinapaganda. Yung mga nakikita niyang maganda sa iba't ibang bahagi ng mundo ay syempre dinadala niya pa rin sa Pilipinas. Hindi pa po tumitigil mangarap. Hindi ba babalik sa politika si Tito Manny? Naku, sabi niya, marami na po daw kami dito at talagang nag-i-enjoy po siya sa pagninegosyo at paghahanap buhay dahil talagang yun ang mahal na mahal niya at ang dami po niyang magandang magagawa pa para sa Pilipinas, para sa mga Vista Land Development. So excited po siya doon. Pero nandyan po siya palagi. Sabi niya siya nga po ang aking campaign manager. May isang tanong ko na lang po, ano po ang opinion ninyo doon po sa paniniwala na ang mga politiko ay hindi dapat nagninegosyo sa public utilities? Meaning kahit yung pamilya po nila ay hindi dapat nagninegosyo sa public utilities kasi masyado pong consumer sensitive. For example, sa kuryente, tubig, highway, ano po ang masasabi niyo doon? Sa akin naman po, basta sumusunod po tayo sa batas. So kung ano po yung nakalahad doon, dapat sinusunod po yan ng ating mga public servants. Pero siguro hindi po may iwasan na pag malaki po yung pamilya nyo, meron pong mga branches of your family that will venture into that. Pero para sa akin po, pag kayo po ay public servant, syempre, dapat nakafocus po doon ang inyong trabaho. Kung nasa, for example, basta wala namang conflict of interest, you're in an advisory capacity, okay naman po yun. Pero pag kayo po ay nasa public service, dapat po mag-focus kayo sa pagtulong sa mga tao. That being said, magandang exposure naman yung past experience in the private sector.
Actually, kaya ko po tinanong yun, nababanggit Opo. ko lagi yung prime water. Maniwala kayo, hindi lumilipas ang araw. Nga pala, may mga nagrereklamo po sa amin sa Daming prime text. water, sa San Jose del Monte, sa Lucena, sa Cavite. Kumbaga, ako, didiretsuhin kong sabihin sa, wala namang kinalaman yung, ano ba, kayo, congresswoman kayo, hindi naman kayo, nasa prime water ba kayo? Kumbaga, ang dating po nun, ang sinasabi ko, kahit na wala pa kayong kinalaman doon, kapag sinabing, silang may kasalanan dyan, mga Villar ang may kasalanan. Sila may-ari niyan. Kumbaga, nailalam po kayo sa isang pagkakamali o reklamo na may kinalaman doon po sa isang particular kumpanya na related po sa inyo. Well, naiintindihan ko naman po minsan yung mga nagrereklamo dahil nakaka-frustrate na po yan. Pero nga po talagang minsan po pag kasi hindi naman po ako involved doon yung iba pong kapatid ko po yun. Ako po nakafocus po ako sa public service. Pero naiintindihan ko po minsan pag may inanakit or frustration ng ating mga kababayan. So dapat naman po naririnig po sila at na-address po yan. So minsan po pag may naririnig ko, ipino-forward ko na lang po. Pero ako po kasi wala po akong kinalaman doon, so minsan hindi ko po nasasagot or na-address. Pero maganda rin po na naririnig natin yung mga pangangailangan at yung mga complaints ng ating mga kababayan para natutugunan din natin sa abot ng ating makakaya. Kong Camille, good luck sa inyo, ha? At lagi kaming magbabantay. Susubaybayan namin ang inyong magiging takbo. Yes, Katunying, Ka Jerry, sana makapagkwentuhan pa po tayo ulit sa darating na panahon. At nagpapasalamat ako at ngayong umaga ay may kakwentuhan naman po. Opo. Pagka wala kayong kakwentuhan, text nyo lang kami kung makipagkwentuhan po kami sa inyo. Magkape tayo sa Coffee Project. Opo, araw-araw kayo po ang kasama ko habang naghahanda. Ganun po. Nanood ko po kayo. Maraming salamat po. Congresswoman Camille Villar, thank you so much. At magandang umaga po. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:43. Unit. 7:49. Malaki ito, malaking oil price hike. Magkano kung batsero? 3 piso. Halos 3 piso sa diesel, saka sa pareho lahat pala. Halos lahat. Diesel at gasolina. Kaya naman alamin natin ang reaksyon ng mga jeepney drivers. RH52 Eniel Parosa. Kami na Eniel. Jerry at Anthony, mawawala ng halos 500 piso mga jeepney drivers sa Pasig City. Nabubiyahe hanggang sa Taguig, araw-araw. Ito'y oras na maipatupad ng halos 3 pesos na dagdag sa presyo ng krudo simula bukas, araw ng Martes. Ayon sa mga nakausap nating miyembro ng TPP Joda sa tabi ng Pasig Mega Market, malaking kabawasan ito sa kanilang kitang nakakaltasan na nasa 800 pesos dahil pa lamang sa langis. Pero para sa Vice Chairman ng grupo na si Isabelo Jangson, wala silang magagawa at wala rin silang kasadong pagkilos o request o hirit para sa fuel subsidy sa kabila ng kalbaryo. Taon na kasing ipinahayag ng ilang transport group na sila ay magre-request ng fuel subsidy matapos itong i-anunsyo itong 3 pesos na oil price hike na pupunta lamang kasi umano sa operators ng subsidiya. Angal itong mga nakausap natin sa Pasig City at hindi basta naaambunan ng mga driver. Dating miyembro ng pisto ng halos 100 tsuper at operator itong TPP Joda, pero sila ay kumalas sa progresibong grupo itong buwan ng Hulyo sa gitna ng panawagan kontra sa PUV consolidation. Pakinggan natin si Vice Chairman Isabelo Jangson. Malaking epekto sa amin, kaya lang wala kami magagawa dahil sa ng gobyerno. Sanay na, kumbaga sanay na kami dyan yung pagtaas, bababa, tataas, bababa. Talaga. Asahan ang oil price hike, malaki ang oil price increase mula mamayang hating gabi habang ilan namang kumpanya ng langis ay bukas pa alas 6 ng umaga magpapatupad ng adjustment sa kanilang presyuhan. Ito si Edniel Parrosa, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas,
Una sa Pilipino. Thank you, Edniel. 7:51 ng ating oras. Nung pumutok yung balita tungkol sa pagkalas ng partner ng Miro, yung local partner ng Miro sa kontrata sa kanilang partnership para sa automated elections, merong kaagad tayong tinawagan ng pansin. Si Congressman Egay Erice. At eto na, si Kong Egay. Kong Egay, magandang morning! Magandang morning, Katunying, Jerry. Narinig nyo ba yon nung tawagan namin kayo, banggitin namin ang pangalan nyo? Opo, narinig ko po. Alam nyo, tahimik na ako, iniintay ko na lang yung desisyon ng Korte Suprema doon sa aking petition for certiorari dahil confident naman ako doon. Kaya alam po, biglang lumabas po si Chairman Garcia at sinabi niya na nag-withdraw na yung St. Timothy Construction Corporation. At ito ay napakalaki ng epekto. Una, ibig sabihin po lahat nito ay simula pa lang pala ay niloloko na tayo ng Miro Joint Venture. Bakit? Kasi po doon sa corporation paper na nakuha ni Mayor Bicos, yung GIS ng St. Timothy, wala naman po yung pangalan doon ng mga diskaya. At na-discover po na yung palang mga empleyado ng St. Gerard Construction na pag-aari ng mga diskaya ay naging dami lamang na may-ari ng St. Timothy. Si Mick Suntura na siya po ay empleyado lamang ay merong 880 million pesos worth of shares sa St. Timothy. Kaya saan naman kukuha ng ganito? Sabi nga ni Mayor Bico, kaya dami lang. Nalaman na po ito ni Chairman Garcia. Sa halip na questionin nila yung St. Timothy, pinag-withdraw po nila. Pero yung pag-withdraw po nila, napakalaking komplikasyon po nito sapagkat nag-provide po ng net financial contracting capability funding sa joint venture ay ang St. Timothy. Ibig po sabihin, hindi po makakasali ang Miro kung wala ang St. Timothy. Dahil nag-withdraw po sila, nawala na yung financial backer. At hanggang ngayon po, hindi natin malaman dahil ito po ay continuing eligibility requirements. So ngayon po, hanggat wala pong NFCC, ibig pong sabihin, napaka-disadvantage nito sa government, hindi secured yung kontrata at nagbabiolate ng ating procurement law. Ang sabi po, Chairman George Garcia, ay yung dalawang Filipino partners ay magpo-provide daw ng NFCC. At sila daw ay maglalabas ng COMELEC resolution para hingan within 10 days yung dalawang Filipino company ng NFCC. Pero hanggang sa ngayon po, mula noon, matagal na yung mahigit sa linggo na. October 3 nung nag-announce sila. October 2 yata. October 3. Hanggang ngayon po ay hindi pa lumalabas yung COMELEC resolution sa Gazette ng COMELEC. So, ibig pong sabihin, nag-ooperate ang Miro ng wala pong partner na may NFCC. Ito ba po ang komplikasyon nito? Sabi po nagpalabas po ang Miro, isang Korean Vice President for overseas sales na sila daw ay nag-provide na sa COMELEC ng NFCC. Pero may komplikasyon po ito dahil may 60-40 equity provision na dapat 60% yung pag-aari ng mga Filipino companies. Kung Korea na nag-provide it, may question naman po sa ownership at pagsunod sa ating mga batas. Pangalawa po, ito pagka tumakbo itong Miro, nandun yan sa Korea, sino po mananagot dito sa Pilipinas? At ang kakatuwa pa dito, kahit po nag-withdraw na, ayon sa batas, kahit nag-withdraw na ang St. Timothy, sila po ay continuously liable pa rin dahil jointly liable itong joint venture na ito. Ito pa po ang komplikasyon. Ayon sa batas, pag may nag-withdraw po na isa, automatically po dissolve na yung joint venture. Kung Egay, medyo gahol lang kami sa oras. Paano yan? Ang lapit na ng eleksyon. Meron bang paraan pa para magawa yan? O baka maawi tayo sa mano-mano?
hindi po tayo pwede umuwi sa mano-mano dahil yan po ay illegal ayon sa Kaya nga po. election law. Pero hanggang hindi po nagsasabi ang totoo, hanggat hindi nagpo-fully disclose ang COMELEC, ay magtatakip na lang po ng magtatakip. At yung pagtatakip na yan ang pwedeng magdulot ng kaguluhan sa ating halalan. Kaya po nananawagan tayo sa Kongreso, imbestigahan nyo to, bakang tahimik ang Kongreso. Marami din po sa media ang tahimik at hindi binubusisi. Pero nakita ko po kanina yung K2 ay nagtatanong na sa legality nitong withdrawal ng St. Timothy at doon sa 60-40 kung nakakasunod ba. At ang problema po dito, sino ba ngayon ang entity na kakontrata ng COMELEC dahil dissolved na yung joint venture. Yung joint venture. Naku kailangan natin ng mga ganyang pagbabantay. Thank you, Kong Egay. Thank you po sa inyo. Thank you, Kong. Salamat po. Congressman Egay Erice. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. RH number 1. Ay! Uy, birthday pala ni Antonio Carangdang Apale. Pagbati mula sa kanyang wife na si Lynn at mga anak na at apo na sina CJ, Job, Ivy, Aubrey, Yuri, Mauri, Apale. Ay, Antonio Carandang Apale. Antonio. Happy birthday, ha? At happy birthday din kay Ira Panganiban. Happy birthday, Ira. At good morning din at happy birthday kay Rocco Antonio Taberna. Si Rocco. Ayan. Ate Jemel de la Cruz, yung anak nila Ate Jennifer at Kuya Romel de la Cruz. Birthday din. At happy birthday bukas. Ng Amazing Words. At happy birthday din bukas kay dito. Kala ko ba magseset si Caromel dito ng tayo lang daw inihintay. Mother, iset mo 'yon. Magseset dito ang amazing touch ng Dewarching. Dewarching. So importante 'yon. Daming tama dito. Si Boss Alan Encarnacion birthday bukas. Boss Alan, nalabo tayo diyan. Magpapasweldo daw siya bukas, kumbachero. Dahil akin siya bukas. Oo nga. Oy, baka may butas na yung bubong ninyo, ha? Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Good morning at happy birthday kay Kuya Wilson Cayago at kay former Executive Secretary Bingbong Mejaldea. Oo nga pala, birthday nga pala ni Kuya Wilson Cayago at si Justice. Justice Rosario. Justice Ricky Rosario, happy birthday. Doon po sa mga kakilala, kaibigan ni Justice Ricky Rosario, birthday po niya ngayon. Alam niyo siya po'y nangungumbida sa dito po sa tanghalian. Huwag mo sasabihin. O konti lang yung iniluto. Baka naman mabitin. At, Justice, happy birthday, ha? Ate Shula dyan sa Sambales, maganda morning! Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Ang balitang ito HTV.